السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi, mga kapatid, tayo ay nasa tungkol sa isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na itinuring Diyos ng mga ibang mga tao. Bakit natin ito tatalakayin? Dahil isa ito sa importanteng dapat malaman ng paninindigan ng isang Muslim. Ang patungkol dito sa ano nga ba ang tunay na ating akida, pananaw, paninindigan at paniniwala sa propetang ito. Sana sa mga nanonood na mga kababayan namin, mga Kristiyano, Hudyo, o hindi mananampalataya, buksan po natin ang puso't isipan natin. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Ang aming ibabahagi sa inyo ay ang patungkol kay Propeta Isa o si Jesucristo kung tawagin ng mga tumatawag sa Kanya. Kasama na rin ito o kadugtong doon sa nangyari ng last week na natapos natin patungkol kay Dajjal. Dahil si Dajjal, hindi siya mamamatay, kundi ang tanging pwedeng kumitil sa Kanya ay ang propeta nito. Kaya dapat lang siya lumabas. Hindi lang dahil sa ang paglabas o pagbaba ng propetang ito ay dahil sa pagpatay niya kay Dajjal. Pagpos na dapat ito mismo sa Quran na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit patungkol sa Kanya sa pagkaiba-iba ng mga turo-turo, ng mga Hudyo o ang mga Kristiyano o baka may mga Muslim pa rin. Ewan ko lang, correct me if I'm wrong, kasi may mga nakita rin ako mga video na mapinupromote ng mga ibang tao na ginagawa pa ito sa lingwahe ng Maranao. Wallahi, nagtaka ako bro. Si Masih, ibn Maryam, tapos ang usapin nila ay Maranao. So, kung papanuurin mo yun, parang pinupromote niya ang pagiging pagka-Diyos o anak ng Diyos ni Isa ibn Maryam. So, babala ito sa mga Maranao na katulad ko at sa kahit sino. Dahil nakuha natin nung nakaraan, si Dajjal ay nagpapalinlang at kasinungalingan ang ginagawa niya. So alhamdulillah, sana sa gabi ito ay maging makabuluhan sa atin lahat. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa Kanya. Bago natin simulan ito, nais ko muna itong bigyan linaw para makuha natin yung full story niya. Kasi pag nakuha natin ito ngayon, sunod-sunod na yan, maiintindihan natin. Kumbaga sa mathematics, nakuha mo na yung formula. Pag nakuha mo na yung formula, yung technique, maski anong paraan, iisa rin ang sagot mo. Iisa rin na intindihan mo siya dahil nakuha mo yung formula niya. Yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nisa, verse 157, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilm illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Anong Tagalog nun? Malalim. Kasi yung naka-internet sa inyo ngayon. Pwede yun, mas maganda eh. Hindi siya naipako. Kasi yung Tagalog ko, ano siya eh, Tagalog ko na Maranao, alam nyo na. Judgmental naman kayo. Mas maganda yung matiim na Tagalog, di ba?
Itong usapin ito mga kapatid, patungkol sa kay Isa, na nagkaroon ng paiba-ibang mga senaryo na nangyari sa kanyang kapanahunan. Palagay niyo, sino pumaslang sa kanya? O sino ang nagtangkang pumatay sa kanya? Hudyo o mga Kristiyano o mga mapagtambal o mga tulisan? Sila lahat. May mga tulisan na doon? Mga Romano. Aha. Mga Romano? Hindi, tama. Mga Romano. Romano, kasi gusto nila ipapaslang. Kasi ichina-challenge sila dahil mawawala sila sa posisyon ng kanilang pagkahari, sa kanilang lakas. Dahil itong si Isa ay nagtuturo ng katuruan ng tunay na nag-iisang Diyos. At siya yung magiging makapangyarihan. So ayaw nila yun. Mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanilang salita o ang kanilang pagsabi na katotohanan na patay namin si Masih, na siya si Isa na anak ni Maria. Pinaslan siya, gusto nilang patayin. Walakin shubbiha lahum. Ito masaklap dito bro kasi sinabi nila dito, Ibna Maryam Rasulullah. Pinapaniwalaan ng iba sa kanila na siya ay sugo. Sugo ng Allah. May mga ibang Kristiyano patihan ka ngayon na si Isa ay sugo ng Allah. Si Jesu Kristo ay sugo ng Allah. Hindi siya Diyos o anak ng Diyos. Sabi ng Allah, Wama qatalu. Mismo ang nagsaksi ang ating tagapaglikha. Hindi nila napatay. Hindi nila napaslang. Ang sinumang tao na naniwala na si Isa ay napaslang ng mga Romano o mga Hudyo o sino yung gustong kumitil sa kanya, labas ka sa Islam doon. Hindi ka pwedeng matawag ng Muslim. Kasi ang naniniwala lang doon ay ang mga tao na nagtatambal at mali ang kanilang pananampalataya. Hindi nila napatay, ika sabi ng Allah, sino ad-damir al-muttasil yahudu ila Isa wa ma qataluhu ad-damir ha-u wa Isa. Wama salabu, at hindi nila napako sa krus. Yan. Makikita natin dyan ang pagkakasunod-sunod. At hindi nila napako sa krus. Walakin shubbiha lahum. Subalit siya ay mayroon kaming itinalaga na pinalitan siya ng kamukha niya. Dahil sa pinrotektahan siya ng kanyang tagapaglikha na mapaslang ng mga tao ito. Shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu, at yaong sila na nagkakaroon ng mga iba't ibang mga opinyon, kuro-kuro, usapin na hindi nagkakasundo, may mga nagpapasinungaling, may mga nagdagdag, may nagkulang o ano man ang pinagkakaguluhan nila, pagdidebate nila o anumang argumento nila. Ikhtalafu la fi shakk, sila ay katotohanan nandoon sa kalinlangan o pag-aalinlangan. Na pag-aalinlangan ka bro, hindi ka sigurado. Shak, pag-aalinlangan minhu wa ma lahu bihi min ilm, wala silang kaalaman, sabi ng Allah. Hindi totoo ang mga usapin na pinag-uusapan nila patungkol sa kanya. Wala silang kaalaman sa anumang mga usapin na mayroon sila, illa maliban ittaba'adhan, maliban sa pagsunod nila sa kanilang Pag-aakala. mga haka-haka, mga kuro-kuro, mga opinyon, samrano ng mga sarag-akal. Yan. Kumbaga na, siguro ganun. Ibig sabihin, pagsunod, mga kapatid, ang dan sa Islam haram. Pagdududa. Dalil. Sige nga, hindi makakapagbigay sa inyo ng dalil. Patungkol sa magkakapatiran. Ha? Sige, anong dalil? Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm
Oh, ano? Sabi ng Allah, inna ba'da dhanni ithm. O kayo na mga mananampalataya, sabi ng Allah, iwasan ninyo, ijtanibu, iwasan ninyo ang pagpamanman o pag-iisip ng masama sa inyong kapwa-tao. Yan, tayo yan. Mga judgmental. Makita mo lang yung tao, yun, nag-judge ka na. Sabi niya, Budasis kasi yan eh. Abdulaziz Bigta. Ka na si Abdulaziz Bigta yun, hindi ikaw. Dalawa sila. Nag-judge ka na. Nag-judge yun bro. Dadalawa lang tayo, maming ka. Wallahi, itong pagsunod sa dan, ito ay gawain ni Satanas. Na minsan ng tao, pinapaisip niya na mag-isip na masama. Sa kanyang kapatid. Bakit maraming naghihiwalay? Dahil sa dan. Bakit maraming nag-aaway ng magkakapatiran? Magkakamag-anak dahil sa dan. Ito, sabi mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mismo sa kanila, dahil sa kanilang mga puro-puro at opinion o ano ang mga kanilang mga pinag-isip-isip, yun lang ang sinunod nila. Pero ang katotohanan, mali ang lahat ng anumang kanilang pinag-uusapan. Wa ma qataluhu yaqina, kailanman ay hindi nila napaslang ang propeta na si Isa. Nakatotohanan na sinasabi nila na gusto nilang sabihin. Bal rafa'ahu Allah ilay, at siya ay itinaas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kalamitan. Wa kana Allahu azizan hakima. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang tunay na pinaka Makapangyarihan. azizan hakima, pinakamarunong na nagbibigay ng tunay na kaalaman sa mga pangyayari. The story of Isa, ang kanyang pagbabalik. Bakit siya babalik, mga kapatid? Akida ng Muslim. Babalik siya. Yun na nga. Ito yung simula, yung lahat ng naikwento natin, at ito ang kanyang pagkakasunod-sunod. Yan. Nuzulu Isa alayhi salatu wasalam fi akhir zaman. Ang pagbaba ni Propeta Isa o si Jesucristo mula sa kalangitan. Nuzulu Isa huwa ahad mu'taqidat ahlu sunnah wal jamaah. Ahadu mu'taqidat ahlu sunnah wal jamaah. Ang pagbaba ni Isa na anak ni Maria ay isa ito sa mga akida, paninindigan, paniniwala ng mga ahlu sunnah wal jamaah, ang mga tao na pamayanan na sumunod sa sunnah at pinagkaisahan ng propeta at 10 ng kanyang mga kasamahan fil Islam, sa usaping sa relihiyong Islam, wa yasiru ila awdatin nabihi Isa alayhi salatu wasalam ila al-ard, at ang kanyang pagbabalik dito sa kalupaan fi akhir zaman, na magaganap ito sa mga huling araw. Ito yung kasama sa mga major signs. Natapos na natin yung minor signs, nangyari na, patuloy na nangyayari. Itong mga major signs, magaganap pa lamang. Liyahkuma bil adl. Bakit darating si Isa, si Jesucristo? Dahil po siya ay magbibigay o mamumuhay o magbibigay sa mga tao para maging makatotohanan. Ang adl, ang kanilang pagiging adl. Mashallah bro, ganda yan. Oh, jazakallah khair. So, malakas siya. Oh, mashallah. Okay. So, dumating ang... Matalim. Bilis. Okay, bili na kayo dito ng mga sibuyas, may patatas, at mura lang yan. Okay. Awdatu ilal ard, siya ay bababa sa kalupaan fi akhir zaman, liyahkuma bil adl wa yuksiru salib, dahil siya ay mamumuno ng katotohanan. Sasabihin niya, kayong mga Muslim ang tama, kayong mga Kristiyano na ginawa kong Diyos o anak ng Diyos, kayo ang nasa dilim, kamangmangan, kaparusahan at kapigatian sa inyo ngayon. Ganun din sa mga Hudyo. Wa yuksiru salib, kayo na naniniwala sa mga krus, na kahit saan ka pumunta may krus, ginagawang adimat, nilalagay sa bag. Pag nasakay sa bus o sa jeep, pag dumaan dyan sa Quiapo, wala bang ginagawa niyan, sinasabi. Al-Cruz. Sino nagpasimon ng krus?
Ha? Emperor Constantine. Si Constantine? Bro, itanong nyo kay Muhammad Cruz dyan sa baka. Pilipin niya Cruz. Wayuksiru salim, wayaqtulul khinzir. Papatayin niya ang mga baboy. Kayo na mga mahilig kumain ng baboy. Wayataul jizya. Tatanggalin niya ang pagbibigay ng jizya. Muslim na ang magiging magaganap. Pero kung may magbibigay ng mga jizya, papatanggal niya yan. Bakit niya papatanggal? Malalaman natin mamaya. Wayukbidul mal, magigibabaw siya sa magiging makatotohanan sa mga kayamanan. Wayataqidu annahu sayanzulu idal manabir al-bayda syarq Damascus, Syria. Ustad, ano daw yung jizya? Ang jizya, yun yung pagbibigay ng tax. Pag ang isang dawlatul Islamiyya katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang batas noon sa kanya ay nagbibigay ng jizya ang mga Kristiyano, Hudyo o hindi Muslim na kailangan mong magbigay dahil ang kabayaran noon ay yun ang batas ng Islam o protektahan ka din sa yaman mo, pera mo at sa buhay mo. So ang karapatan mo bilang hindi naniniwala at ang Muslim, parehas lang. Pero dahil ito ay may pamayanan ng Islam, dapat kayo magbigay ng jizya. Dito masasabi, nagbibigay tayo ng tax, di ba? O sa zakat. Pero saan yun? Yung zakat sa mga Muslim. Yung jizya sa mga hindi mananampalataya. Maliwanag yun, bro. Bakit yung sinisingil ni Propeta Muhammad at sa Islam? Kasi kabayaran din yun sa pagproteksyon sa kanilang buhay at yaman at sa kanilang pagiging mapayapang pamumuhay. Pero sa kapanahunan niya, bakit kaya ipapatanggal ang jizya? Makukuha natin yan mamaya, mga kapatid. At siya ay bababa sa lugar na kung saan sa Damascus, sa Syria. Bababa si Isa alayhi salatu wasalam. Okay. Ang kanyang pagbaba sa zaman, anong oras? Malapit na. Kailan? Allahu alam, hindi natin alam. Sayuhadithu qabla yawmul qiyamah. Bababa siya bago maganap ang pagkagunaw ng mundo. Mga kapatid, itong sinasalarawan dito, hindi po yan si Isa. Hindi rin ito kung sino yung mga yan. Ito ay ginawa lang ito ni Michelangelo. So, hindi ito. Pagbibigyan lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Pero, abadan, hindi yan ang tinutukoy natin. Pero ang magaan saan ito ay bababa siya sa Manabir al-Bayda sa Damascus, sa Syria. At paano siya bababa? Bababa si Isa alayhi salatu wasalam na may kasamang dalawang anghel. At siya ay bababa na nagdarasal ang mga kamusliman. Pero subhanallah, si Isa ay hindi siya magiging imam o hindi siya mag-iimam. Itutuloy kung sino nag-iimam sa oras na yun. Sabi sa isang riwaya, si Mahdi, siya pa rin yung imam nun. Pero ganun pa rin ang pagpapakumbaba ni Isa alayhi salatu wasalam. Bakit, mga kapatid? Kasi nabanggit sa isang riwaya ng hadith na minsan ay nagkaroon din si Isa ibn Maryam na sana nahiling niya na maging kasama sa mga ummah o pamayanan ni Propeta Muhammad. At tinanggap ng Allah ang kanyang panalangin. Kaya si Isa, bababa siya bilang isang pagpapatuloy sa turo ni Propeta Muhammad. Ang kanyang Sharia, magtuturo ng tauhid, mamumuhay, pag-aasawa, mamamatay, ililibig sa lupa, papatayin niya si Dajjal, papatayin niya, sisirain niya ang krus, at ang mga baboy na ito, papatayin niya. Pero siya ay nahiling niya yun na maging kasama sa mga uman ni Propeta Muhammad. Kung nahiling yun ni Propeta Musa sa kanyang kapanahunan na sana mapabilang siya sa pamayanan ni Propeta Muhammad, pero hindi yun natanggap ng Allah, pero ang natanggap ay yung panalangin ni Isa. Mga kapatid, anong aral? You are lucky because you are part of the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As you can see, subhanallah, you are the people who are in the akhir. Tayong pinakahuli. Pero subhanallah, sa hadith ni Propeta, akida natin ito, paniniwala natin ito. Kung papasok si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa paraiso,
Hindi siya papasok na hindi niya makasama ang kanyang mga kasama na mga sumunod sa kanya. Ang kanyang mga ummah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alladhi ja'alana min ummati Rasulillah. Amin. Okay, so ngayon darating tayo sa page 2. Masya Allah, si Isa at saka si Dajjal. Nakuha na natin, you need to repeat about what happened to Dajjal dahil mapanlinlang at sinungaling si Dajjal at walang pwedeng makapatay sa kanya maliban kay Isa na anak ni Maria at kanyang layunin sa kanyang mga pagbabalik. May mga layunin si Isa sa kanyang pagbabalik dito sa mundo. May tanong, sa pwedeng dapat maraming siyang gawin, bakit ba ang baboy ang kanyang isa sa mga layunin na gusto niyang patayin? O papatayin niya ang mga baboy? Marami kumakain ko yun. Para matigil yung pestahan. Yung paso. Para matigil ang pistahan? Chibuena. Chibuena? Para patunayan, Ustad, na na hindi ito ang kanyang pinahintulot. Maganda yung usapin dito mamaya. Kasi ako, doon ko lang din na-discover. Kaya pala. So sabay-sabay natin na alamin kung ano yun. Okay. Sa kanyang pagbabalik, bikulli halin, fahuwa yanzilu bila shak. Walang pag-aalinlangan sa katotohanan na si Isa ay bababa mula sa kalangitan. Wayahkumu bi syari'ati Muhammad alaihi salatu wasalam, at siya ay kanyang ipapabuhay at kanyang ibabatas ang batas ni Propeta Muhammad. Hindi yung batas niya. Naging propeta kaya siya. Mayroon siyang kitab, yun yung Torah. May mga batas doon. Pero wala na yun. Mansukh. Wala na yun. Kumbaga sa na may bagong edition. What's the new edition? Wala na yun. Hindi na yun pwedeng ipamuhay. Ang ipapamuhay niya, yung kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil ard, dito sa kamunduan. Wayatba'ahul muslimun. Wayatbi'ahul muslimun. Dami ng mga kamusliman sa oras na yun, nasusunod siya kay Isa. Alhamdulillah, mga Muslim, na tunay na nagmamahal kay Isa. Tayo yung totoong naniniwala at nagmamahal kay Isa. Wayakbidul mal fi waqtihi. Siya ay kukontrolin niya yung yaman sa mga oras na yun dahil wala ng jizya. Pagbibigay na ng kung ano yung tsaka, yung mga mahirap, hindi na maghihirap. Wata'manul bilad, at magiging payapa ang kalupaan, hindi lang sa Damas, hindi lang sa Palestine, hindi lang dito sa Saudi Arabia, buong mundo magiging aman. Bakit, mga kapatid? Patid niyo ba na sa pagbaba ni Isa, diyan magaganap ang lahat ng tao sa mundo ay magiging Muslim. Dito rin magaganap ang mga hayop na mababangis. Mabangis na mga hayop, katulad ng mga leon, tigre, yung mga kobra. Magsasama-sama yan, bro. Alagain mo yan, kapatid na Yusuf. Matulog ka ba, kasama mo siya, Andoy. Ay matulog. Walay problema, walay sabot. Pati buhaya, Ibigan niya. Bakit yung mga buhaya na yan, Kayo na mahilig sa mga buhaya? Mahilig sa mga buhaya. Alam nyo na buhaya siya, kinakain nila yung mga parat sa inyo, binubuto nyo pa rin sila. Diba, bro? Tapos sisisihin yung mga leader. Di, sisisihin din kayo mga mamamayan. Na kayong pumili na alam nyo ng buhaya, pinili nyo pa. Bro, anong ayuda? Huwag na natin yung ayuda. Wa yuslimun nas kulluhum. Ang lahat ng mga tao sa mundo ay magmumuslim. Allahu Akbar. Fa innahu la yaqbalu minan nasi illa al-Islam. Walang tatanggapin lahat ng mga tao, Hudyo, Kristiyano, anumang mga sekta na papaloob ka, maliban sa Islam. Magkakaisa ang mga tao sa buong mundo. Allahu Akbar. Islam. Magkakaisa sila. Wa yuhlikullahu fi zamanil adyan. Sa kapanahunan na yun, anumang mga uri ng paniniwala at mga reliyon, magkakaisa lahat. Anha ma'adal Islam, maliban sa Islam ang matitira. Wa yuksiru salib, ay sisirain niya ang mga krus. Wa yaqtul al-khinzir, papatayin niya ang mga baboy.
Wayada'ul jizya, tatanggalin niya ang jizya, ang pagbibigay ng mga hindi naniniwala sa pagbibigay sila ng jizya sa gobyerno ng Islam. Yani, yatrukul jizya. Sabi niya, hindi na yan kailangan. Bakit? Kasi, sa kapanahunan na yun, maski Kristiyano ka, Hudyo ka, walang mangyayari, hindi ka magbibigay ng jizya kasi magbubusin ng lahat. Wala nang digmaan. Wala nang digmaan, pati yung salib ng mga awayan. La ilaha illallah. ويترك الجيشة ويأخذ من أحد وتكون العبادة لله وحده في زمانه. Magkakaisa ang lahat ng mga tao sa kapanahunan na yun na silang lahat ay sasamba sa Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos, bisababi mahasala bihi min al-amarat al-azima, sapagkat ito ay itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga yayari, ng mga tanda na pinakadakilan na mangyayari sa mga huling kapanahunan. Wa dalalat al-qati'atu fi qurbati sa'a, at ito na nga ang mga palatandaan na ito'y darating. Fannasu yu'minuna fi zamanihi, ang lahat ng mga tao maniniwala sa kanyang kapanahunan. Wa huwa yujahiduhum bisayf, siya ay kasama nila kung anong kung sino ang lalabanan ni Isa, katulad sa pagpatay kay Dajjal o papatay niya ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, ang man, yan ang gagawin niya, at makikiisa ang mga kamusliman. Hatta yadkhulun nasu fi dinillah, lahat ng tao papasok sa relihiyon ng Allah. Faminhum man yadkhul bisabab dhuhuril adilatil haqq, wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bihi minhum may yakunu islami ala atharil jihad alladhi yaqumu bi Isa alaihi salatu wasallam. Nabanggit kasi ito sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kapanahunan ni Isa ni Maryam ay walang magawa talaga ang lahat ng mga tao dahil sila mismo matutuklasan nila, makikita nila, maririnig nila kung paano na mamumulat sa kanilang mga mata na si Isa ay talagang dumating, hindi dahil para sabihin na siya ay anak ng Diyos o Diyos. May tanong ko, pagbalik ni Hesus Kristo sa mga Kristiyano, palagay, anong paniniwala nila? Judgment Babalik Day. daw sila. Judgment Day na. Babalik siya at siya ay Diyos. Judgment Day na. Prince of Peace. Hindi, anong paniniwala ng mga Kristiyano? Kasi naniniwala din sila babalik si Isa, di ba? Judgment Day na. Judgment Day na. Kukulit na raw ni Isa yung... Wallahi mga kapatid, kaklase ko ito na pulis ngayon, SPO2 Edward, makinig ka pa rin. Wallahi na inyayan kita sa Islam, kababata kita ng grade 2, tayo magkaklase. Pupunta pa tayo dyan sa Quiapo, sumama na rin ako dyan sa simbahan sa Quiapo sa loob. Pero ngayon bro, maniwala ka. Hindi ito pong paniniwala bro. Kung tinuturing mo akong kapatid. Okay, paninindigan sa kanyang pagbaba mula sa langit. Anong paninindigan natin? Ha? Nuzuluhu haq. Katotohanan ng mangyayari at magaganap. Bi ijma'il muslimin. Pinagkaisahan ng lahat ng mga Muslim. Wa aslul ahadith. Ito ay nabanggit sa ahadith na mutawatira. Maraming hadith, hindi lang isa o dalawang hadith. Nabanggit sa Bukhari, sa Muslim, sa Tirmidhi, sa Nasai. Wathubita fil ahadith al-mutawatira al-qat'iyya binuzuli Isa. Ang dami ng riwaya sa hadith na ang pagbaba ni Isa, wa asyara al-Quran, ang Quran mismo. Huwag na, kung ayaw kong maniwala sa mga hadith, dahil minsan may mga fabricated na hadith. Okay, we Muslims, we believe the perfect word of Allah. And this is the Quran. Mismo ang Quran, ang nagsabi dito ang Allah subhanahu wa ta'ala, ila dhalika taqaddam, falwajibu alal muslim, wajib sa lahat ng mga kamusliman, ang tunay na pananalig at paniniwala dito na walang kasinungalingan. Wa'aqiqadi nuzuli fi akhir zaman, at ang paniniwala natin sa ating akida na ito ay bababa sa mga huling kaganapan ng panahon na mangyayari sa malapit ang magunang mundo. Wa yunzilu haqiqa, at siya ay bababa ng katotohanan. Wa annahu yad'u ila tauhid. Allahu akbar. Oy mga taga-Bidik, mga taga-Rabwa, mga taga-Darul Baida, tauhid, naunsa ni siyang tauhid. Mabungol naman ko sa tauhid na yan. Since na nag-Muslim ako, narinig ko na yan sa mga ustad itong tauhid na yan. Bro, nagsasawa ka. Itignan mo si Isa ibn Maryam.
Bababa siya ang kanyang katuruan ng tauhid. Kung bakit ka nagsasawa, dahil ang katotohanan niyan ay wala kang kaalaman sa tauhid. Dahil ang totoong may kaalaman sa tauhid, hindi nagsasawa na malaman pa ang tauhid. Ang kaisahan ng Allah sa kanyang pagka-Diyos. Sa pagka-Diyos na siya lang ang dapat sambahin. Sa namumukudang sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian. Wal imanu bihi, ang paniniwala sa kanya. Wa annahu ya'malu bi syariati Muhammad. Isa sa buhay niya ang batas ni Propeta Muhammad. Hindi siya darating na sabi niya yung batas ko. Wala, magsasabi mga tao, yung batas mo. Luma na yan. Modern na tayo ngayon. Ano yung kay Propeta Muhammad? Yun ngayon. Hindi na yung katulad sa una na ikaw. Wa yahkumu biha fil ard. Siya ay kanyang ipamumuhay dito sa mundo at sasabihin sa mga tao. Li'annahu la nabiyya ba'da Muhammad, dahil walang propeta pagkatapos ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, fahuwa yanzilu tabi'an li Muhammad, siya lamang ay bababa, hindi dahil siya ay propeta. Nasasabihin niya ako'y huling propeta, datapwat siya ay tagasunod ni Muhammad. Bro, tignan nyo, tagasunod ni Muhammad. Sino? Si Isa, na anak ni Maria. Hakiman bi syariatillah, siya ang mamumuno sa syariah ng Quran. Sa Taura sabi ka, mawawala na yung Taura. Walakin na yahkumu bi syariati Muhammad, yahkumu bil Quran, ang Quran ang kanyang ipamumuhay. Hada huwa alladhi ajma' alayhi ahlul Islam wa dallat alayhi al-ahadith as-sahiha al-mutawatira wa ashara ilayhi al-Quran al-Karim. Wa wallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihada. And this is the Muslim united on this belief that all of the Muslims around the globe, aywan ko lang kung sino Muslim na hindi naniniwala dito. Kasi kung ikaw ay Muslim na hindi ka naniniwala dito, sa si Propeta Isa ay bababa siya dahil ang kanyang katuruan ay turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Quran ang kanyang ipamumuhay, delikado ka na ba kung hindi ka naniniwala dyan. Aywan ko pa kung ibang paniniwala mo dyan. Punta tayo sa page 3. Okay, anong mangyayari? Hikmah sa pagbaba ni Propeta Isa. Malagi, ano yung hikmah? What is the wisdom? Bakit pa siya bababa? Para patutuhanan hindi pa siya namamatay. Para patutuhanan na kayo na nagsasabi na nilagay nyo sa krus. Kayo na nagsasabi na pinatay ninyo at pinaslang ninyo. Kayo na nagsasabi na Diyos o anak na Diyos, karon babalik siya, ang pagbabalik. Nino, ni Isa, na ang lahat ng mga paratang na sinasabi nyo, walang katotohanan. Dahil babalik siya dahil siya ay ipamumuhay niya ang batas ni Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wassalam. Mada sayakul, wa yadharu fi nuzuli Isa alayhi salatu wassalam fi akhir zaman al-hukum wa wallahu ma warada min dhalik an yaj'ala asbab dhuhur al-islam alladhi huwa dinul anbiya. Ang mga propeta ng Allah, lahat sila ay ang kanilang relihiyon na yung Islam. Ganun din ang dala ni Isa ibn Maryam. Sana matauhan dito ang sinong nakikinig ng mga hindi pa mga Muslim. No, there is no compulsion in religion. Our task is only to convey the message. It's up to you, you believe or not. Importante ngayon, gisingin natin ang puso't isipan natin. ظهور كاملا شاملا على هذا الأرض على هذه الأرض أن ينزل عيسى ابن مريم بعدما اختلف الناس فيه وتحزيا لأجل في أحزاب وطائف. Alam niyo mga kapatid, tama ang nasabi ng kapatid natin. Babalik siya dahil magpapatunay siya na anuman ang mga sinasabi niyo patungkol sa akin, mali. Walang katotohanan. Ako lamang ay isang propeta, isang alipin. Hindi ko alam bakit ako ginawang Diyos. Subhanallah. Wa yufassilu bainahum fi makhtalafu. At sasabihin niya sa mga tao, ano mga sinasabi niyo patungkol sa akin? Ako lamang ay isang propeta. Naniniwala sa tauhid sa kaisa ng Diyos. Pati ako sa kapanahunan ko, sinabi ko sa mga angkan ng Israel, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
Sinabi yun ni Isa, o kayo na mga angkan ni Israel, ang Diyos ko at ang Diyos ninyo ay si Allah. Hindi nararapat na kayo ay sambahin ako o maniwala sa kahit sino ng mga Diyos-Diyosan. Katotohanan, sino magtambal sa Allah, maniwala bukod pa sa Diyos na maliban kay Allah, wala siyang makakatulong sa kanya sa araw ng paghukom at siya ay paroon doon siya nagliliyab na apoy. Alhamdulillah, alladhi hadana lil Islam. Dito, mga kapatid, magaganap ang Fayansirul Muslimin. Ang mga Muslim, Fayansuruhumullah wa yansurul Muslimin. Kayo na mga Muslim ngayon, pinapahirapan ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano, ng mga nagtatambal sa Allah o kahit sino. Hindi ko sinasabi lahat ng Hudyo nagpapahirap sa mga Muslim. Ang mga Kristiyano nagpapahirap sa mga Muslim. Hindi. Ang mga Kristiyano, sila yung mga malapit sa mga Muslim. May mga Hudyo naniniwala sa mga Muslim na kapatiran nila. Ang sinasabi natin kung sino yung mga Hudyo na patuloy na kumakalaban sa Allah, sa Islam at sa mga kamusliman. Haulay mukhtalifina ala hakikatil amr. Sila na nagkakaroon ng mga iba-ibang patungkol kay Isa. Darating si Isa para patunayan kung ano ang patungkol sa kanya. At ang mga Muslim, sila ang magtatagumpay. Kumbaga sa pelikula, kapatid na Abdul Aziz, sa atin pa rin ang huling halakhak. Ibig sabihin nun, ang tagumpay, ang kasiyahan at ang kaligtasan sa mga Muslim pa rin. Maniwala at hindi ang kahit sino nakikinig ngayon sa sinasabi ko. Wallahi, yan ang paniniwala namin. Ang buhay dito sa mundo, panandalian lang lamang. Ang saya, ang lungkot, ang hinagpis, lahat yan. Ang samantala, walang tuloy-tuloy. Meron ba sa inyo na natutuloy-tuloy ang kasiyahan? Wala. Siya. Ha? Jericho. Lagi ka tumatawa, nakikita ko. Tuloy-tuloy ba ang pagtawa mo, bro? Delikado yun. Anong delikado? Bro, hindi naman masaya, hindi naman masamang magsaya. Ha? Oo. Tuloy yung tawa, mahirap yun. Yung tuloy-tuloy na tawa. Tama yun. Hindi ba puti yun? Jericho, hindi daw maputi yun. وَيَقْتُلُ الزَّعِيمُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَيُلْزِمُ النَّصَارَى بِالْإِسْلَامِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ جِزْيَةً وَيُبْتِلُ مَقَاتِلَهُمْ Sa hadith, ito ang hadith ni Propeta Muhammad na nabagit ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَكُونَ أَنْ يَنْزِلُ فِيكُمْ ابن مريم حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ. Ito, ulit-ulit lang itong mga sinabi natin patungkol sa kanya, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, bababa si Isa na siya ay ipamumuno niya ang Islam, na siya ay magiging makakatotohanan sa lahat ng mga tao, mabubuhay siya na ipamumuno ang Islam. Mga kapatid, ilang taon mabubuhay siya dito sa mundo? 40. Ha? 40 years. 40? Inshallah. Fayaksiru salib wa yaqtul jizya. At wayada ul-jizya wa yaqbidul bal. Yan mga nabagin natin. Wa inna min ahli al-kitabi la yu'minuna bihi qabla mawtih. Yawm al-qiyamati yakuna alayhim shahida. Subhanallah. Look at this beautiful verse. Ito bro, napagtanto ko kanina nung binabasa ko. Wa inna min ahli al-kitab. Sabi ng Allah na mayroong doon sa mga ahlul kitab, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano, illa la yu'minuna bihi, maniniwala pa lang lamang sila sa oras na yun bago siya mamatay. Sasabihin nila, mali pala ang paniniwala natin. Mamamatay pala ito si Isa. At dahil dito, napagtanto natin siya. At tignan mo, sinabi na yun ng Allah, pagkaganap pala. At may meron ng mga naniniwala na kayo na dati mga Kristiyano na hindi niyo pinapaniwala na siya ay isang sugo. Pinapaniwala niyo na Diyos. At hindi ko pa alam kung bakit kayo naniniwala na ang Diyos ay namatay. Kung may ang mamamatay tao, bro, hindi Diyos. La yu'minuna bihi qabla mawti. Bago sila mamatay, bago mamatay si Isa, nang maniniwala na sila. Wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida. Sa araw ng paghukom magsasaksi si Isa laban sa kanila. Sa kanilang maling paniniwala patungkol kay Isa.
hikmah sa kanyang pagbaba, wa kadal mga sabado al-ilm, kalal ulama. Ito mga kapatid. Sinabi ng mga pantas, ang hikmah, the wisdom beyond why Prophet Isa will go down from the heaven. Al-hikmah fi nuzuli Isa duna ghayru min al-anbiya. Ang hikmah o ano ba yung hikmah sa Tagalog? Wisdom. Ang karunungan. Wisdom English yun ba eh? Ayaw ka magsulti sa English. Ang tanong lagi po mga buwan. Sige, Bisaya na lang. Diyan sa Bisaya. Sa maranaw na hikmah na ungangan. Ay ang ungangan, akapun gi isa, akapun ang kalimwan. O, hindi pa kami mga maranaw. Meron kami word ng hikmah, ungangan. O sa Tagalog, ano? Karunungan. Karunungan. Anong pagkaiba ng karunungan doon sa kaalaman? Ang dunong. Dunong. Whatever. Magkaiba yung Okay. naman eh. Sa lahat ng mga anbiya, darating na ang hikmah ay ghayr min al-anbiya arradu ala al-yahud, at dahil ito ay para patunayan sa mga Hudyo fi za'mihim, sa kanilang paninindigan, paniniwala, kuro-kuro, annahum qatalu, na sinasabi nila na patay nila si Isa na anak ni Maria. Fayubayyinu Allah Ta'ala kadbihim o kadbuhum wa annahum alladhina qataluhum. At ito ay para linawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga Hudyo o sa mga Romano o sino man ang nagtangka sa kanyang buhay na hindi nyo siya napatay. Mabalik siya. Ay ito bumaba na. Wa nuzuluhu ladnu ajalul layudganu fil ard. Dito sa kamunduan siya ilalabas. Id labisa al-makhluk min at-turab ay yamuta fi ghayriha. Katulad siya ng tao na siya ay hindi Diyos, para mapakita nyo. Pati sa Quran, nabanggit na siya ay uminom, na siya ay kumain, at siya ay natulog. So paano masasabi na Diyos ang natulog at kumain at napagod? Ang Diyos ba napapagod at kumakain? Katulad ng tao na nangangailangan? Ikaw ba, pag hindi ka kumain, anong mangyayari sa'yo? Tignan ko lang anong mangyayari sa'yo pag hindi ka kumain. Magniwang. Pero ang Diyos, bakit siya kakain? Kasi nangangailangan din. A'udhu billah. Hadal kalam. Wa abqa hatta yanzilu fi akhir zaman mujaddidan li amri al-Islam fayuwafiqu khuruj ad-dajjal fayaqtulu al-awwal wajhu. Siya ang papatay kay Dajjal. Siya sa mga mention na nabanggit patungkol sa kanya. Dito, usapin sa pag-akyat niya sa langit. Maganda mo usapin ito. Palagay niyo, ang pag-akyat niya sa langit, Abdul Aziz Victor, ay may sinabi dito ang mga pantas. Titignan ko at susubukan ko rin kayo. Sa palagay niyo sa tatlo, ang sabi nila, paano siya napaakyat sa langit? Napaakyat siya sa langit sa pamamagitan na siya raw ay napatay. Yun ang paniniwala ng mga iba, lalo ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Yung iba, sabi nila hindi. Dahil siya ay hinuli at pinatulog at inakyat sa langit. Ang pangatlo naman ay sinabi nila na hindi dahil siya ay dito, makikita natin. إذ قال الله يا عيسى ابن إني متوفيك ورافعك إلي. Sa Suratul Imran, ang ibig sabihin nito, unawain natin ang Quran na ito mga kapatid, sinabi ng Allah. Banggitin sa kanila o Muhammad ng iyong Panginoong Allah na sinabi niya kay Isa, o Isa na anak ni Maria, Inni mutawaffik, ikaw ay aking Iaangat. ha? Anong Itataas. sabi mo dito sa tawafik? Tataas. Tataas? Iaangat. Ha? Ito, mutawafik. Dito, mutawafika. Mutawafika ay papatayin. Mutawaffa. Manil mutawaffa. Sino ang namatay? Ginagamit ito sa pagkapatay. Ikaw ay ating papatayin o ikaw ay mawawalan ng pansamantalang buhay. Wa rafi'uka ilayya. At ikaw ay aking itataas sa kalangitan. Sabi ng Allah sa Suratul Imran, dito na nagkaroon ng mga alal-akwal, ang mga kasabihan ng mga patas. Sabi nila,
Inna fi qawlihi azza wa jal, al-muradu bidhalika wafatul maut. Oh, ang ibig sabihin dito ay ang pagkapatay. Ibig sabihin, naniniwala na parang namatay. Lianna zahir min al-aya. Ito daw ay kung titignan natin ang aya, mutawafi, ibig sabihin ay papawian ng pansamantalang buhay. Bakit? Magtataka kayo na gano'n ang mangyayari sa kanya? Hindi nakakapagtaka. Kilala niyo si Uzair. Si Uzair pumunta sa isang lugar na kung saan nabawian ng buhay, sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala na namatay siya ng 100,000 taon na nakatulog, na namatay, nawala na yung mga, naging abuna ang lahat ng kanyang mga katawan. Kwento yan sa Quran. Pero binuhay muli siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi napunta siya sa isang lugar, sabi niya itong lugar na ito, dati maganda ito, pero ano nangyari ngayon na devastating, sirang-sira na. Nagtataka ka, subay sa mga kapangyarihan ng tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala, nabawian siya, 100 taon, 100 years, napatay siya, nag-abuna ang kanyang mga katawan, wala na, pero yung kabayo niya at yung kinakain niya, nung binuhay muli siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandun pa rin na hindi nagbago. So dito magtataka tayo na ang Allah o si Allah subhanahu wa ta'ala ay pagsamantalang pinatay niya si Isa para may maakyat sa langit. Pero ang maganda rito, ang very interesting dito, marami ang sinabi dito ng mga pantas. Hindi lang ito. Ha? At dahil, kung titignan mo nga, mutawafik, ayun ang nangyari. Walang yata'ammal baqiyatul adila. Walianna dhalika fi takwir al-Quran bihadal ma'na. Dahil kung titignan natin, yan mismo yung ibig sabihin niya sa Quran. Kasi meron din yan mga kahalintulad sa Quran. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na nabanggit din ng yatawaffakum. Yatawaffakum, shuf, hadil kalima. Yatawaffakum wa mamutawafik. Ikaw ay tatanggalan ng buhay o mamamatay muna. Ito, dito sa isang aya, sa Surah As-Sajdah, sinabi ng Allah, Qul, yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum. Tignan niyo mga kapatid. Sabihin sa kanila, O Muhammad, yatawaffakum, pansamantala na kayo ay pag natutulog, yatawaffakum malakal maut. Ang malakal maut, ang natutulog sa kahit sino sa atin, oras na natutulog ka, ang akala mo natutulog ka lang, buhay ka, pero actually bro, yung oras na yun na pwede kang mamatay. Pwede hindi ka magising. Malakal maut, alladhi wukila bikum, na siya yung malakal maut, na sila yung mga responsibilidad sa inyo, na sila yung magtatanggal sa inyo ng buhay. O kayo ay mamamatay pa. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru. Ito rin sa isang aya. Tignan mo, sabi ng Allah, hindi mo ba nakita kung paano rin napaslan o tanggalan ng buhay yung sila ng mga hindi naniniwala na sa pamamagitan ng mga anghel? So mga kapatid, ang punto rito, ang qawlul awwal, ang sabi nila, napatay o nawala ng buhay. Qawlul thani, ang sinabi sa pangalawa, sabi nila, al-ma'na, hindi yan. Hindi yung napatay. Para malang may paakyat siya sa langit. Dahil al-qabd, ma ma'na al-qabd? Al-qabd, al-qabadtu, ibig sabihin, inaresto. Hinuli. Sino? Si Isa. Pinahuli ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naqala dhalika Ibn Jarir. At ito ang paniniwala ni Ibn Jarir, isa sa mga mufassirin, sa mga ulama. Mufassir min jama'ati min as-salaf. Paniniwala niya ito. Wa akhtarahu wa raja'ahu ala ma bisuratin wa alayhi fayakunu ma'na al-aya. Inni abadtu min al-alam al-ard ila 'ami as-sama wa anta hayyun wa rafi'uka ilayya wa min hadha al-ma'na qawlul arab. Yan. Pangalawang sabi, hindi siya napatay o tinanggalan ng buhay. Hinuli lamang siya, ginapos lamang siya at itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit. Dahil yun ang ibig sabihin ng al-qabd. At yun nga ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na itataas kita sa kalangitan. At yan ang ibig sabihin ng salita ng mga Arabo. Anong sinabi sa pangalawang pananaw o pakatlo? Yan, yun yung una ay namatay, pangalawa ay siya ay nahuli at
dinakip at dinapos at inakyat sa langit. Ano yung pang-apat? Ha? Ito. Al-qawl al-thalith. Innal murada bidhalika wafatun nawm. Pinatulog. Hindi, kasi ang ibig sabihin niyan, wafatun nawm. Pinatulog siya ng Allah na parang nabawian na ng buhay. Parang namatay. Di ba, may hadith ang propeta, na pagtulog ka ay akhul maut. Ilang mga tao na natutulog, nagising doon na sa libingan. So, ibig sabihin, siya ay napatulog ng Allah ng pansamantala na parang namatay. Lianna an-nawm yusamma wafat. Dahil ang ibig sabihin ng tulog ay katulad din ng pag namatay ang tao. وَقَدْ دَلَّتَ الْأَدِلَّةَ عَلَى عَدَمِ مَوْتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوُجِبَ حَمْلُ الْآيَةِ وَهُوَ عَلَى وَفَاةُ النَّوْمِ. أدلة قوله سبحانه وتعالى الذي يتوفاكم بالليل. Ito, may dalil dito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na tinatanggalan kayo pansamantala ng buhay sa oras na kayo ay natutulog. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allahu Akbar. Dalil ito mga kapatid sa Suratul Zumar. Ito pala, naisulat na kapatid natin na si John. Barakallahu fiik. Si Allah ang kumukuha ng mga kaluluha sa oras ng kanilang kamatayan at ang mga hindi pa namatay sa oras ng kanilang pagtulog. Bro, tutulog ka mamaya. Isipin mo pag natulog ka, parang mamamatay ka na. Aywan ko, maraming natutulog, hindi natatakot matulog. Kasi siyempre pagod eh. Masarap mo matulog eh, masarap mo naman naginip. Paano kung hindi ka naman na maginip? Dahil ang pagkamatay mo, ang tulog mo ay para ka rin namatay. Kaya pinipigilan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may kapangyarihan na pinipigilan niya ang kaluluwang itinalaga niyang mamatay. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala pag natulog ang isang tao, pwedeng yun ay mamatay na sa oras na niya. Pero sasabihin niya, hindi pa muna. At ibinabalik niya ang iba hanggang sa itinakdang panahon. Bro, naintindihan niyo ba ang ibig sabihin dito? Tayo ay natutulog na parang tayo na rin ay patay. Although tayo ay nakakahinga. Mahimbing. Ha? Mahimbing na mahimbing. At pag nagising ka sa oras na natulog ka, yung kaluluwa mo bumalik. Na-aware ka na. La ilaha illallah. Okay, so saan tayo dito sa tatlo? Napatay siya, at yun na nga rin ang paninindigan ng mga Hudyo at mga Kristiyano na siya nga ay napatay. O siya ay inaresto at itinaas muna sa langit. Bro, I'm sorry. Maari ako ay mali sa paggamit ng inaresto. Ginapos o pinrotektahan ng Allah para itaas sa langit. I think this is the right term. Okay? Pero ang kabut kasi sa Arabic, ginapos. Tama nga naman. Si Isa, kinuha siya, itinaas sa langit. Ang pangatlo, sabi nila, hindi, nakatulog, na uring tulog ay parang siya ay namatay. Saan kayo dyan? Sa tatlo? Sa 1 Luzon, Visayas at Mindanao. Sa 1 and 2. Sa 2 and 3. Lahat kayo may tawafako. Tuwafa ko ng dalil. Oo, lahat may dalil na may mutawafa, di ba? O ang dalil kasi sa mutawafa, maraming ibig sabihin. Tulog, gapos, nanaginip, na parang namatay. Ang importante dyan, Ustad, inakyat siya sa langit. Okay, very good. Ang importante, inakyat sa langit. Pero, ang sabi dito ng mga ulama, Hindi siya naipako. ang salitang una na napatay, walang isa lang o parang daif. Maski may nagsabi doon ng mga ulama, hindi yun makabuluhan o hindi makatotohanan. Pero ang mas malapit doon, sabi niya, itong dalawang salita. Sa pangalawa at sa pangatlo. Correct. Na siya ay pinoprotektahan, pinasalangin. Yung iba naman, pinatulog na pansamantala na parang namatay at nandyan. Ngayon, nasaan si Isa?
Sa pangalawang heaven. Yusuf Andoy, nasaan? Itong langit. Sa ikapito. Taas Masya Allah, sa ikapito. Sabi nila, ikalawa. Sino nagsabi sa'yo na nandun siya sa ikapitong langit? Napanaginipan. Anong napanaginipan? Bro, ang Islam hindi tayo yung pagbabase-base sa mga napanaginipan. Sa ikalawa. Napanaginipan mo ba, bro? Ha? Masya Allah. Dahil ang pagbabasihan daw ni Dunasis, Erfe, ay dahil nung siya ay nakapunta sa langit sa Laylatul Isra wal Miraj. Diba? Nakapunta nga sa ikapitong palapag ng langit. Subhanallah, nakakapagtaka. Nung nakarating na doon, inarating pa siya ng Allah sa Sidratul Muntaha. Isang uri ng punong kahoy na kababaan doon sa arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nakarating si Jibril. At sinabihan ni Jibril kay Muhammad, Ya Muhammad, khalas, ana la astati an ati madahna. Dito lang ako. Ikaw pinahintulutan ka ng Allah ng umakyat na doon. Hada huwa Muhammad alayhi salatu wassalam. Wallahi mga kapatid, mahal natin yung propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinakamahal ng Allah sa lahat ng mga propeta. So, ang aral dito, Anong buod niyan, Sas? anong buod? Ang buod ng dalawang point na yan, dyan tayo nag-obserba. In the 2 points, dyan tayo nag-obserba. Na malapit sa... Yun ang sabi ng mga batas. Kung saan siya, malapit dyan. Sa 2 and 3. Pero, ang sabi sa ibang mga batas, ay siya ay itinaas ng Allah na maaari siya ay nakatulog, na buhay, na humihinga. Ilang taon, walang nakain, walang nainom. Parang hindi ka tanggap-tanggap yun. Kasi utak mo pa iralin mo eh. Dili ka lugabay. Kaning utak ni mo, mabulinaw na naman ang papairalin mo. May mga tao na nga sa mga kapanahonan, 300 years, nakatulog, nandun sa yungin, walang nabago. Ang kontrolado ng oras ay ang Allah. Ang pamumuhay mo dito sa mundong ito ng 60, 70, 100 years, yung mga 1,000 years, ang akala natin, buhay natin dito sa mundo, trillions of years, pero sa alam mo, pagitan lang yan ng 1 segundo, 1 oras. At ang pagkaitaas ni Isa alayhi salatu wasalam ay parang pagitan lang yan ng isang duhur at saka asar. Katulad ng mga tao na nangamatay, na akala natin ilang libong taon na sa libingan, kung sila ay sa paraiso na tinanggap ng Allah, ang nadarama lang nila doon ay napakaikling panahon. Na parang nasilayan nila ang paraiso at sinasabi nila, Ya Allah, gusto na namin na maguna ang mundo para pumasok kami sa paraiso na ipinagpakita mo sa amin sa ating libingan. Pero yung mga tao pinaparusahan sa paraiso, ang tagal ng panahon. Impyerno. Na patuloy ang parusa sa kanila. Okay, so yun ang aral doon sa page 5th, ayat sa Quran tungkol kay Isa. Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya. Ito, para to sa mga si Ma'am Eva, Javier, si Edward Francisco, si Sir Rodel, Hieronimo, yan, mga malalapit yan, mga Kristiyano sa puso ko kasi mga naging kaibigan ko yan. Mga teacher at saka yun. Bro, pakinggan nyo ito. Wallahi. Sa atin ito lahat. Mga Muslim, Kristiyano, Hudyo. Tignan nyo ha. Paniniwala po namin kay Isa. Sanggol pa lamang siya. Anong sinabi patungkol sa kanya? Mashallah mga kapatid. Gusto ko itong basahin ha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله
آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فأتت به قومها تحمله. Alalahanin ninyo nung si Maria na anak ni Imran, na kapatid ni Harun, nang siya'y dumating sa kanyang pamayanan, nadala-dala niya ang isang sanggol. Nagsabi ang kanyang pamayanan, ang mga tao, "O ikaw Maria, ano itong dala-dala mo na isang kahihiyan na hindi katanggap-tanggap? Ya ukhta Harun, o kapatid ni Harun, baka na abuk, hindi kailanman ang iyong ama ay siya ay napabalita na hindi mabuting tao. Ganun din ang iyong ina, na siya ay hindi napabalita na siya ay masama ang kanyang puri. Datapot ang iyong ina at ang iyong ama ay napakaganda at napapabilang sa magandang pamilya at maganda ang kanilang pangalan." Anong sinabi ni Isa? Anong sinabi ni Maria? What did Maria say? Answer to these people who are asking them. Fa'asharat ilay. Nagsabi siya, ito yung sanggol. Kasi pinagbawalan siya ng Allah na pag ikaw ay dumating sa pamayanan mo at sila ay nagsabi sa iyo na ganito ka, huwag ka na magsalita. Wow, wallahi mga kapatid, may aral dyan. Anong aral dyan? Minsan, mabuting hindi tayo nagsasalita. Ang mga mag-aasawa na nag-aaway, dapat tumahimik yung isa. Yung isa dumadaldal, hayaan mo. Anong ugnayan ng mga anumang mga sinasabi nila patungkol sa iyo? Pandilibak o paninira? Tumahimik ka na lang. Ito yung aral dito, bro. Ang pananahimik ay isang uri ng pagsamba. Anong dalil? Sige ma. Hadith. O anong hadith? Ha? Masya Allah. Takbir. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Kung sino sa inyo ang naniniwala sa araw ng paghukom at sa Allah, magsalita ng mabuti o di kaya ay manahimik na lamang. Kung hindi ka makapagsabi ng mabuti, maghilom ang imong baba. Kasi uri ng pagsamba. Tumahimik ka, bro. Ang problema, pag nag-aaway kayo ng isis mo, pag hindi ka na naman magsalita, sasabihan. Bakit hindi ka magsalita? Nasalita ko dito ng salita na ikaw na parang. Samantalang mas maganda na hindi ka magsalita, bro. Diba? Lalo sila nang gigigil. Mga babae kasi ganun. Ang lalaki ayaw magsalita. Ha? Ano? Mashallah. Okay. So, dito sabi, itinuro niya ang kanyang sanggol. Paano? Sabi nila, paano namin kakausapin ang isang bata na sa duyan? Nasa duyan. Allahu Akbar.
Oh, people of the book, the Jewish and the Christian, look at this. The first ever in the history, child, na siya ay nagsalita, si Isa, na anak ni Maria. Si Jesu Cristo na hindi Diyos, hindi anak ng Diyos, hindi dahil siya ay nakakagawa ng mga magic-magic. Paniniwalaan na siya ay Diyos o anak ng Diyos. Nagsabi ang sanggol, katotohanan, kala inni Abdullah, ako ay alipin ng Allah. At binigyan niya ako ng kitab, ang Injil. Wa ja'alani nabiyya, at ako rin ay itinalaga bilang propeta. Saan? Sa inyo ng mga Hudyo, mga anak ni Israel. Mga kapatid, Surah Maryam, verse 27 hanggang 36. Sabi niya, wa ja'alani mubaraka, at itinalaga ako ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbibigay ng kapayapaan at katahimikan at biyaya. Ay namakunto kahit saan man ako naparoon. Bakit? Anong biyaya na ibibigay ko? Kasi ang biyaya na ibibigay sa akin ng Allah, makakapagbuhay ako na namatay. Ang mga ketong ay napapagaling ko. Ang mga pilay ay napakakalakad ko sila. Kaya pala yung mga iba nabulag. Dahil sabi nila, Diyos yan. Ngayon sa Pilipinas, pero man ng mga manggagamot dyan, ikaw ang makapangyarihan. Ikaw makakabuhay sa Kanya. Ano ang gusto mo ialay namin sa iyo? Mga bula ang mga sinungalingan. Noon hanggang ngayon nangyayari yan. Wa awsani bis salah. Si Hesus Kristo po ay nagdasal, nagpatira pa. Ako ay sinabihan, pinagutusan ng Allah na magpatira pa at magbigay ako ng kawang-gawa, tulong sa mga mahihirap. Ito ang Islam. Umadumtu hayya, abang ako'y nabubuhay. Wa barram biwalidati, Allahu Akbar. At maging mabuti ang aking pagkikitungo sa aking magulang, lalo na sa aking ina. Biwalidati, of course, kasi wala siyang ama. Biwalidati. Ang aking magulang, ang aking ina. Walang yaj'alni jabbaran shaqiyya, at hindi ako kailanman tinuruan ng aking magulang o hindi talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay maging pahirap sa inyo o di kaya ako ay nagpapayabang sa inyo. Wassalamu alayya yawma wulidtu, at ang kapayapaan ay sa akin sa oras na ako ay ipinanganak, na walang doktor, walang tao, ang aking ina lamang at ako, na nandun kami dun sa tahtas sajar, nandun kami sa punong kahoy. Ipinanganak ako, na binigyan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala kapayapaan at katahimikan. Wayaw maamot, sa oras na ako'y mamamatay. Kailan? Mangyayari yan, mamamatay si Isa. Wayaw ma'ub'athu hayya, at sa oras na ako ay bubuhayin muli. Dhalika Isa ibn Maryam, katotohanan, yan si Isa na anak ni Maria. Ang kanyang salita ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Alladhi fihi yamtarun, na kayo na mga nagsasalita ng mga maling paratang patungkol sa Kanya. Ito ang totoo na patungkol sa Kanya. Wa ma kana lillahi ay yattakhidha walad. Hindi kailanman ang Allah, ang inyong Panginoong Allah, ay magkakaroon siya ng anak. Bro, this is a very clear proof in the Holy Quran. Ang Allah hindi magkakaroon ng anak. Subhana, luwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha qada amran, pag siya ay nag-utos, na nagsabi ng mangyayari, mangyayari. Fa inna ma yaqulu law kun fayakun. Very simple. Sasabihin ng Allah, mangyayari, mangyayari. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum, mga Kristiyano at mga Hudyo na nanonood at nakikinig at patuloy na nanaliksik. Gabayan nawa kayo ng Allah, hindi pa uli ang lahat. Anong sinabi ni Isa? Na anak ni Maria, na siya si Jesu Cristo, na pinakamamahal namin, na mas mahigit namin mahal kaysa sa inyo. Dahil kayo ay sumusuway at hindi nyo siya sinusunod, kami sinusunod namin. Anong yan isulti? Wa inna Allah rabbi wa rabbukum, katotohanan ng Allah, ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon. Hada siratul mustaqim. Ito ang daan. Anong daan? Straight path. Tuwid na daan? Dating daan? Tuwid na landas. Isang daan. Landasing tuwid. Ha? Landasing tuwid. Anong isang daan? Ano pa naman, bro? Ha? Pinag-usapan natin dito, tuwid na daan, sinasabi nyo, isang daan. Ha? Lahat ng kaligtasan. Landasing tuwid. Mashallah, Rayhan, kumusta ka, bro? Long time no see. Ha? Jazakallah khairan sa microphone.
Okay, so ito ang nagpapatunay na si Isa ay bilang propeta, bilang panghuli at bagong huli. Mga ayat tungkol kay Propeta Isa. Wallahi mga kapatid, wallahi mashallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Surah Al-Ma'idah 72. Katotohanan sila na nagsabi na si Allah ay siya, si Isa na anak ni Maria ay nakalabas sa Islam. Sila ay hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Ang sino mang magsabi na si Isa na siya ang Diyos. At sinabi ni Isa na anak ni Maria, o mga angkan ni Israel, sambahin ninyo, paglingkuran ninyo ang Allah, ang aking Panginoon at Panginoon ninyo, na Diyos na dapat sambahin. Katotohanan ng sino mang magtambal sa Allah, ay katotohanan siya ay ipinagbawal ng Allah sa kanya ang paraiso. Wa ma'wahun nar, at siya ay paroon doon sa nagliliyab na amoy. Wa ma lil-zalimin min ansar, kailanman ang mga tao mapagtambal, makatampalasan, mga makasalanan o patuloy na nagtatambal sa Allah, ay wala silang magiging sino mang katulong nila sa araw ng paghukom. Ang ibig sabihin nun, bro? Ha? Ang ibig sabihin nun? Yan na ang end na niya, mga kapatid. Teka lang, bago tayo umuwi, isa lang. Ano aral doon? Bilang Kristiyan. Bilang Kristiyan. Ikaw, ano doon? May oras pa. Anong oras mo dito sa mundo? Habang may buhay, may pag-asa. Alright, habang may buhay, kayo ng mga Kristiyano na nanonood ng, hindi ibig sabihin nagtambal kayo sa Allah o patuloy na naniwala kay Hesus Kristo, sumasamba sa mga santo-santo, ay kayo ay walang kapatawaran. Oras na po na magbalik loob kayo sa Allah. Patatawarin ng Allah inyong mga kasalanan. Ang mahirap kasi, narinig nyo na, nalaman nyo ng katotohanan, pero patuloy pa rin kayo na sarado ang puso't isipan na hindi niya tanggapin. Si Hesus Kristo ay Diyos. Minsan may mga videos tayo, bro, na nasasabi na natin ito, pero pa rin nagbibigay doon ng mga Kristiyano ng mga dalil. Jesus is the only way to the heaven and to the Father, and the only salvation. Kahit anong sabihin ng mga Muslim, siya pa rin ang Diyos ko, anak siya ng Diyos. Anong sasabihin mo doon, kapatid na Roy? Okay. There is no compulsion in religion. Yours is yours, mine is mine. Then si Jesus Christ parang lalabas siya pa yung Antichrist, siya yung wawasak sa mga kaus, papatay sa baboy. Okay. Sige, 3 minuto lang bago tayo umalis. Bakit niya papatayin yung mga baboy? May kasabihan doon. Kung papatayin niya ang mga baboy, bakit ang mga baboy ngayon hinahayaan natin na mabuhay? Bakit natin hindi patayin ngayon? Kung hindi pala ang kanyang purpose. Yan yung pagsubok sa Kasi magagalit ng mga Kristiyano. Hindi, tataka lang, huwag ka umalis doon sa linya. Ang sabi ko, papatayin pala niya ang mga baboy. Mga chibena nila yan. Hindi natin ngayon hayaan na patayin muna natin ang mga baboy bago niya patayin. Apa yung sinabi niya, Omer? Kasi pag nagkakita ang mga Kristiyano, yung mga kapitbahay ng bro na may mga alagang baboy, patayin mo yung sige ka, huwag ka na yung pakulong. Ipapakulong ka talaga nila. Ha? Mahal na mahal nila, gusto nilang baboy. Wala na silang ulang. Tagay ulang pa eh. May mga isda sa dagat. Si Herve, ano? Yung lechon. Wala nang ililitsyon. Hindi. Wala nang Yang mga sa inyo ay mga kadang-isip na maaring tama, maaring mali. Pero ang katotohanan kung bakit? Sabi ng mga pantas, ang mga baboy sa oras ngayon, hindi dapat patayin at patayin ang mga Muslim.
Kasi ang gagawa doon, napapatay doon si Isa. Sa kapanahunan niya, magiging Sharia sa oras na yun, na ipapapatay niya, ipapaslan niya ang mga baboy, sisirain niya ang salib, ang krus, at papatay niya si Dajjal. So ganun, hindi nangangahulugan na dahil papatay niya yung mga baboy, dapat unahan natin siya. Wala yun. Hindi ng Sharia at tungkol doon. Tapos, Bro, kung patayin mo na ha. sige lang. Sa susunod, inshallah, kukunin natin ang mga susunod na kaganapan patungkol kay Isa. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.